Naranasan mo na ba to? May nakita kang gadget na gusto mo. 12,000 pesos ang presyo. Medyo mahal, kaya sabi mo sa sarili mo, hindi ko muna bibilhin. Pero may lumabas na opsyon, 1,000 pesos lang kada buwan. Biglang parang kaya na, parang hindi na masakit sa bulsa. Kaya pinindot mo ang Buy Now, Pay Later. Pero ang hindi mo napansin, hindi lang pala isang installment ang binabayaran mo. May sapatos, may appliance, may online shopping. At bago mo namalayan, yung sweldo mo sa susunod na buwan, may nakalaan ng bayarin bago mo pa ito matanggap. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang problema sa Buy Now, Pay Later. Hindi dahil masama agad ang installment at hindi rin dahil bawal bumili ng gusto mo. Ang problema ay kapag ang maliit na monthly payment ang nakikita natin. Pero hindi natin napapansin ang total na obligasyon, ang sabay-sabay na due dates at ang epekto nito sa future budget natin. Balikan natin si Mark. Isang araw, nasira ang earphones niya, kaya naghanap siya online ng kapalit. May nakita siyang magandang model, 6,000 pesos. Hindi naman emergency, pero gusto niya talaga. Nang makita niya ang full price, nagdalawang isip siya. Pero may option na, 500 pesos lang kada buwan. Kaya sabi niya, 500 lang naman at nag-checkout siya. Pagkatapos ng ilang araw, may nakita siyang bagong office chair, 700 pesos lang per month. Tapos smartwatch, 400 lang. Tapos sapatos, 300 lang. Isa-isa mukhang maliit, pero kapag pinagsama-sama, hindi na pala maliit. Unang problema, monthly payment lang ang nakikita natin. Ito ang unang problema sa Buy Now, Pay Later. Nakafocus tayo sa monthly payment, hindi sa total price. Kapag sinabi sa'yo na 500 pesos lang kada buwan, parang affordable. Pero kung 12 months mo itong babayaran, 6,000 pesos pa rin yon. At minsan, may processing fee, interest, late fee o ibang charges pa. Hindi nawawala ang presyo, inahati lang ito para mas madaling tanggapin ng utak natin. Kaya bago mo sabihin na 500 lang, itanong mo muna, magkano ang total na babayaran ko? Dahil ang maliit na monthly payment pwedeng magtago ng malaking obligasyon. Pangalawang problema, sunod-sunod na maliit lang. Ang isang installment baka manageable, pero kadalasan hindi tayo humihinto sa isa. May 500 pesos dito, 700 pesos doon, 300 pesos sa isa pang app. Tapos may subscription pa, may credit card bill, may utang sa kaibigan, at biglang ang limang maliit lang naging 4,000 o 5,000 pesos kada buwan. Ang problema, hindi mo na kontrolado ang buong sweldo mo. Bago pa dumating ang payday, may nakapila ng kukuha ng bahagi nito. At kung may emergency, mas maliit na ang natitira mong allowance. Kaya minsan, hindi isang malaking utang ang nagpapabigat sa budget, kundi maraming maliliit na obligasyon na sabay-sabay mong pinasok. Pangatlong problema, future income ang ginagastos mo. Kapag gumamit ka ng Buy Now, Pay Later, hindi lang pera mo ngayon ang ginagamit mo. Ginagastos mo rin ang income mo sa mga susunod na buwan. Parang sinasabi mo sa future self mo, ikaw na ang bahala ha. Magaling mag-checkout ngayon dahil hindi pa ngayon ang sakit. Pero sa susunod na payday, kapag sabay-sabay nang dumating ang due dates, doon mo mararamdaman ang tunay na halaga. At tandaan, hindi guaranteed ang future income. Pwedeng may emergency, pwedeng madelay ang sweldo, pwedeng mawala ng overtime, pwedeng may biglang gastusin sa bahay. Kaya delikado kapag masyado mong kinukulong ang future budget mo sa mga bagay na gusto mo lang ngayon. Pang-apat na problema, mas madaling bumili ng hindi kailangan. Kapag cash ang gamit mo, ramdam mo ang presyo. Pero kapag installment, parang lumiliit ang halaga. Ang 15,000 pesos na gadget nagiging 1,250 pesos lang per month. Ang mamahaling sapatos nagiging 300 pesos lang kada cutoff. Kaya minsan, bumibili tayo ng mas mahal kaysa sa original nating budget. Hindi dahil mas kailangan natin, kundi dahil mas mukhang afford kapag hinati-hati ang bayan. Pero ang tanong, bibiliin mo pa rin ba yon kung kailangan mong bayaran ng buo ngayon? Kapag hindi, baka hindi mo talaga afford. Baka naging komportable ka lang sa paraan ng pagbabayad. Linawin natin, hindi automatic na masama ang Buy Now, Pay Later. Pwede itong makatulong kung kailangan ng item, walang dagdag na interest, pasok sa budget, at siguradong mababayaran sa oras. Pero nagiging problema ito kapag ginagamit para sa luho, impulsive purchases at mga bagay na wala naman sa plano.
Hindi ang installment ang tunay na kalaban. Ang problema ay kapag ginagamit natin ito para bumili ng bagay na hindi natin kayang bayaran nang hindi naapektuhan ang savings, bills at basic needs. Paano ba ang responsableng paggamit ng Buy Now, Pay Later? Una, tingnan ang total cost, hindi lang ang monthly payment. Isama ang interest, processing fees at posibleng penalties. Pangalawa, huwag magkaroon ng maraming active installments. Kung may binabayaran ka pa, pag-isipan muna bago magdagdag ng bago. Pangatlo, isama agad ang installment sa monthly budget mo. Huwag mong ituring na extra lang o bayarin na siya ka muna iisipin. Pang-apat, iwasan ang Buy Now Pay Later para sa wants kung wala ka pang emergency fund o kung hirap ka ng bayaran ang regular bills. At panghuli, bago mag-checkout, itanong, kailangan ko ba talaga ito? Kaya ko ba itong bayaran ng buo kung kinakailangan? At may sapat pa ba akong pera para sa bills, savings at emergency? Kapag hindi malinaw ang sagot, baka hindi mo kailangang bilhin na yon. Baka kailangan mo lang maghintay. Ang Buy Now Pay Later ginagawang madaling bumili ngayon, pero hindi nito ginagawang mas mura ang produkto at hindi rin nito inaalis ang responsibilidad na magbayad. Ang ginagawa lang nito, inililipat ang sakit sa future version mo. Kaya sa susunod na makita mo ang 499 pesos lang per month, huwag monthly payment lang ang tingnan. Tingnan ang total, tingnan ang budget, at tingnan kung ilan na ang kasabay nitong need mong bayaran. Dahil minsan, ang dahilan kung bakit laging kulang ang sweldo, hindi dahil maliit ang income, kundi dahil masyado ng maraming parte nito ang ipinangako natin sa nakaraan. Ikaw, nakagamit ka na ba ng Buy Now Pay Later? Nakatulong ba ito sa'yo? O naging dahilan para mas lumaki ang gastos mo? I-comment mo sa baba, baka makatulong ang experience mo sa ibang taong pinag-iisipan ding gumamit nito. At kung gusto mo pang matutong humawak ng pera sa mas matalinong paraan nang may kasamang kwento, mag-like at subscribe sa Kwentong Pera. Dahil dito, bawat piso may kwento.